Magandang araw sa lahat. Ngayon ay tatalakayin namin ang patungkol sa indigenous people from Sierra Madre. So, bago kami magsisimula, is magpapakilala muna kami. Ako nga po pala si Sheena Gail Bernal. Ang kasama ko ay si Carol Angela Villa and Abdel Ismael Ali. So, bago kami magsisimula sa topic namin is ang nilalaman ng topic namin is chapter 1 to 8. Chapter 1 is the background of the topic. Chapter 2, history. Chapter 3, location. Chapter 4, culture. Chapter 5, tradition. Chapter 6, language and their religion. Chapter 7, costume and craft. And the last is the chapter 8 is the kind of personality that they have. So, magsisimula na tayo. So, bago tayo mag-proceed sa chapter 1, is nakikita nyo ba ang larawan na ito? So, ang larawan ay nagpapakita ng isang katutubong lalaki mula sa Sierra Madre na nakaupo sa isang batuhan. So, habang gumagamit ng pana at palaso, pinapakita nito ang kanilang tradisyonal na paraan ng pangangaso. Isang mahalagang bahagi ng kanilang kultura at pamumuhay. Ang ganitong uri ng pangangaso ay ginagamit nila upang makakuha ng pagkain mula sa kalikasan na nagpapakita ng kanilang malalim na connection sa kagubatan. So, sa kabila ng mga modernong pagbabago, patuloy nilang pinapangalagaan at isinasabuhay ang kanilang mga sinaunang kaugalian at kaalaman sa kalikasan. So, ngayon, magsisimula na tayo sa ating topic patungkol sa Sierra Madre. At alam ko na marami kayong matutunan. So, in the chapter 1 or the kabanata 1 of this topic is ang mga indigenous people sa Sierra Madre tulad ng Agta, Dumagat at Ilongot ay nabubuhay sa hunting, fishing at farming. At naniniwala silang may spirit sa nature. Pero ngayon ay humaharap sila sa problems gaya ng pagkawala ng lupa, deforestation at pagmimina. Dahil sa kanilang malalim na connection sa kalikasan, umaasa sila sa kagubatan para sa pagkain, tirahan at iba pang pangangailangan. So, ngunit sa paglipas ng panahon, nahaharap sila sa maraming suliranin tulad ng pagkawalan ng kanilang lupang ninuno dahil sa mga proyekto ng pang-infrastruktura. So, pagputol ng mga puno para sa commercial na gamit, ganyan, at pagbiminas na sumisira sa kanilang likas na yaman. So, sa kabila ng mga hamong ito, patuloy nilang ipinaglalaban ang kanilang karapatan sa lupa at kultura upang mapanatili ang kanilang tradisyonal na pamumuhay. So, sa kabanata 2, the history. Noong panahon ng pananakop ng Espanya, ang mga katutubong Agta, Dumagat at Ilongot sa Sierra Madre ay umakyat sa kabundukan, sa bundok upang maiwasan ang pagiging alipin at pagsakop ng mga dayuhan. Dahil sa malalayong location ng kanilang pamayanan, nagawa nilang mapanatili ang kanilang kultura at traditional na paraan ng pamumuhay. Sa paglipas ng panahon, dumating ang iba pang suliranin tulad ng pagputol ng mga puno para sa troso, pagmimina at pagtatayo ng mga kalsada na unti-unting kumitil sa kanilang likas na yaman. Nawalan sila ng lupang tirahan at pinagkukunan ng pagkain. Kaya napilitan ang ilan sa kanila na lumipat o makibaka para sa kanilang karapatan sa ancestral domain. So hanggang ngayon is patuloy nilang ipinaglalaban ang kanilang tahanan at kultura laban sa mga banta ng modernisasyon
at commercial na pagsasamantala sa kanilang lupain. Ang susunod na magpapaliwanag sa mga natitirang kabanata ay si Binibining Carol Angela Villa. Sierra Madre is the longest mountain range in the Philippines, running through the island of Luzon. It spans from the northern province like Cagayan to southern regions such as Quezon and Rizal. This mountain range not only provide a breathtaking natural landscape but also serve as home to a variety of indigenous community. So indigenous community and their location, several indigenous groups call this region home. For example, Agta, Dumagat, Remontado. So these semi-nomadic groups are found in provinces such as Quezon, Rizal, Aurora, and Cagayan. So Ibanag. Ibanag is primarily located in Cagayan and Isabela. They have deep historical ties to the land. Number 3 is Gadang. Inhabitants of Nueva Vizcaya and Isabela, known for their close connection to the environment. Number 4 is Kalinga. Residing in the province of Kalinga, they are renowned for their resilient mountain lifestyle. So the fifth one is the Isnag or Isneg, found in Apayao and the northern part of Cagayan. They maintain a rich heritage tied of nature. So each group has adapted to life in the ranch terrain, relying on the forest, river, and mountain for sustenance and cultural identity. Now let's proceed to the chapter 4, the culture. So language and belief. The cultural identity of this group is expressed through their language and spirituality. They primarily speak Austronesian language, with influences from Tagalog, Ilocano, and Ibanag. Their belief system often center on animism, where nature is alive with spirits. Through some communities have also incorporated aspect of Christianity over time. So the livelihood and social life, traditionally, these indigenous people sustain themselves through activities such as hunting, fishing, and farming, particularly using slash and burn techniques, locally known as kaingin. They gather forest products like rattan and honey, which are vital for their economy. So socially, they operate within a tribal system where elder and community leaders are highly respected and play a crucial role in decision making. And to their housing and clothing, traditional housing in the Sierra Madre is built from natural materials like bamboo or nipa. Some of it like kogon or grass, providing shelter that is well suited to the mountainous climate. As their attire, many indigenous groups historically wore practical clothing such as bahags for men and woven skirt for women. True modern influences have brought change to their traditional dress. Next is tradition. This will explain the ritual ceremonies and social customs. Traditions among indigenous people are an integral part of their identity. For instance, the Kalinga are famous for their tattooing tradition known as batok, which symbolize bravery, and beauty. Rituals and ceremonies are often performed to mark important events like rice planting and successful hunt. So this ceremony also include healing rituals to honor and appease the spirituals of nature. Next is the music, dance, and storytelling. Music and dance are expressive forms of communication within these communities. Bamboo instruments such as nose flutes and gongs provide the rhythmic background
for tradition dances performing during the celebration. So the storytelling naman is another key tradition where elders pass down legend, moral lessons, and the history of their ancestor orally. So this narrative not only entertain but also reinforce culture values and community cohesion. So the next is marriage and community life. So sa marriage and community life naman nila is a custom among this indigenous group often involve elaborate courtships rituals where partners exchange gifts, sing love song, demonstrate their skills in farming or hunting. So these practices are more than just social rituals. They represent the intertwining of familial bonds with the community overall well-being. So ensuring that tradition and cultural heritage are sustained through generation. So the indigenous people from Sierra Madre offer a rich tapes of history, culture, and tradition. So their deep connection to nature and their resilience way of life provide and tradition it will valuable insight into the diverse cultural landscape of the Philippines. Magandang araw sa inyong lahat. Ngayon ipapakita ko ang tungkol sa mga katutubo ng Sierra Madre sa Pilipinas. Ang mga magkakaibang komunidad na ito ay namuhay ng matagal na panahon na nakaayon sa kalikasan. Bawat isa ay may sariling mga wika, ay spiritual na paniniwala, kaugalian, mga hanap buhay at mga katangiang pansarili. So, ang mga wika ng mga katutubo. Una, tingnan natin ang mga kanilang mga wika. Ang Sierra Madre ay tahanan ng mga ilang mga katutubong grupo na bawat isa ay may natatanging pamana sa wika. Halimbawa na lang dito sa una, ang Ngagta, ang pangunahing mga hunters-gatherers ay nagsasalita ng iba't ibang dialekto, nakabilang sa pamilyang wika ng Austronesian. So maraming Ngagta din ay nagsasalita ng Ilocano o Tagalog dahil sa kanilang pakikipag-ugnayan sa mga kalapit na pamayanan. So pangalawa is Bugkalot na dating kilala bilang Ilongot ay nagsasalita ng wikang Bugkalot. Dahil sa mga panlabas at na-impluwensya, marami sa kanila ay marunong din magsalita Ilocano at Tagalog. Ang mga taong Yugad ay pangunahing nakikipag-usap gamit ang wikang Yugad. Pero dahil sa mga pakikiugnayan sa iba't ibang kultura, marami rin sa kanila ang gumagamit ng Ilocano, Gadang at Ibanag. So ang huli is ang Dumagat na may kaugnayan sa wika sa ibang grupo na nagsasalita ng Austronesian sa rehiyon ay may sariling natatanging dialekto. Ang mga grupong Kalinga at Katalangan ay nagpapanatili rin ang kanilang sariling mga wika na nagpapakita ng pagkakaiba-iba ng wika sa reliyong ito. Tayo sa reliyon at spiritual na paniniwala. Ang spiritual na mundo ng mga katutubong nito ay mayamat na masalimuot. Maraming mga katutubong grupo sa Sierra Madre, kabilang Agta, Bugkalot at Tumagat ay tradisyon na nagsasagawa ng mga animistikong sistema na paniniwala. Ang mga paniniwalang ito ay nakatuon sa pagsamba sa ninuno na tinatawag na anito, mga espiritu na kalikasan, na kilala bilang diwata at mga ritual na pinamumuna ng mga shaman na tinatawag na babaylan o katalonan. Sila ay matibay na naniniwala sa isang mundo ng espiritu na nakakaepekto sa pang-araw-araw na buhay. Sa kanilang paniniwala, ang mundo ay espiritu ay may direktang epekto sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Ang mga mahalagang ritual ay kinabibilangan ng pag-anito para sa pagkikipag-usap sa ninuno at pagdiwat naman para sa pagsamba ng espiritu ng kalikasan. So, ang ilang mga grupo tulad ng mga Yugad ay na-impluwensya ng Kristyanismo, lalo na sa mga Katolisimo, ngunit nagpapanatili pa rin ito sila na
ng mga administikong gawain na pinagsama sa paniniwalang Kristiyano. So sa kabila ng panlabas ng presyon, maraming katutubong nagpapanatili ng kanilang mga tradisyonal na paniniwala, lalo na pagdating sa mga sagradong lupain na nanganganib sa dahil sa mga proyekto, sa pag-unlad, halimbawa ng mga dubangat ay nagpakita ng malakas na pagtutol sa pagtayo ng dam na makakaepekto sa kanilang mga lupaing ninuno. Mga kaugalian ng mga katutubo ng Sierra Madre, ang mga kaugalian ng mga komunidad na ito ay nagpapakita ng kanilang malalim na koneksyon sa lupa at sa kanilang mga ninuno. Mga animistikong paniniwala at ritual, katulad ng bugkalot at remontado ay nagsasagawa ng animismo, sumasamba sa mga espiritu ng kalikasan at mga ninuno. So noong unang panahon, ang bugkalot ay tradisyonal na nagsasagawa ng pangangayaw bilang bahagi ng ritual ng pagiging mandirigma, bagamat ang mga gawaing ito ay nababawasan dahil sa Christianization at intervention ng gobyerno. Ang remontado ay nagsasagawa ng natatanging ritual sa kamatayan, kung saan nila inaawit ang dalet o awit ng libing sa loob ng 9 na gabi at tinilibing ang namatay malapit sa kanilang mga tahanan. Sinusunog din ito, sinusunog ang bahay pagkatapos upang maiwasan ang panggugulo ng kaluluwa. So, sa pangalawa naman, ang kasal at ekstrakturo ng lipunan. Ang mga kasal ng remontado ay kinabibilangan ng bigay kaya na tinatawag na bilang. Mga kasunduan ng magulang at mga tradisyonal na seremonya kung saan mga nakakatanda ay nagbibigay ng payo sa mag-asawa. So ang bugkalot ay sumusunod sa isang istruktura ng pamumuno na nakabatay sa mag-anak kung saan ang mga nakakatanda ang naglulutas sa mga alitan at gumagabay sa mga desisyon ng komunidad. Kabuhayan at pangkabuhayan nila. Ang kaingin o pagbabago pagsasaka, isang pangunahing paraan ng pagsasaka sa mga remontado at dumagat, kabilang pagtanim ng palay at mais at mga pananim ng ugat. Ang pangangaso ay pangalap na nanatiling mahalaga para sa agta at dumagat na umaasa ng malaki sa mga pinagkukunan ng kagubatan tulad ng ratan, pulot, pukitan at mailap na hayop para sa kanilang kabuhay. So dumako naman tayo sa tradisyon nila na hanap buhay. So ang mga katutubo ng Sierra Madre ay mga mahusay na manggagawa. So sa una is panghahabi at paggawa ng tala. So ang gadang ay kilala sa paghahabi ng backstrap loom na gumagawa ng matingkad na tela na may hemotrikong disenyo ng ginagamit sa pananamit at seremonyal na kasuotan. Ang bugkalot ay gumagawa ng masalimot na alahas na may mga buti at hinabing mga basket na kadalasang gumagamit ng mga materyales mula sa kagubatan tulad ng ratan at kawayan. So pagkagawa ng mga kawayan at ratan, ang mga remontado at dumagat ay gumagawa ng mga kubo ng kawayan, ng mga kasangkapan at malalagyan para sa mga pang-araw-araw na gamit. So ang mga basket na ratan at mga patibong para sa isda ay karaniwan sa mga komunidad sa tabi ng ilog. So sa mga pangatlo, ang mga sandata at kasangkapan sa pangangaso. Ang bugkalot ay tradisyonal na gumagawa ng mga sibat, panat, palaso para sa pangangaso at pakikidigma. Ang mga agta at dumagat naman ay gumagamit ng mga sumpit na tinatawag na pana at iba't ibang patibong para sa pangangaso sa kagubatan. Pang-apat is pagpapagawa ng palayok at sisidlan. Ang ilang subgroup ng gadang tulad ng yugad ay gumagawa ng mga palayok na luwad para sa pagluluto at pag-iimbak na naimpluwensyahan ng kalakalan noong panahong bago dumating ang mga kolonyalista. Ito naman tayo sa mga katangiang pansarili at kwento. Ngayon, hayaan nyo akong ibahagi ang tungkol sa mga katangiang pansarili ng mga katutubong ito na may espesyal na focus sa kanilang likas na pagkakapantay-pantay. So una is katatagan at kakahiyang umangkop. Ang mga hunters-gatherer na agta at dumagat ay umangkop sa matinding pagbabago ng kapaligiran, kabilang mga bagyo at pagkasira ng kagubatan. Sa kabila ng pagkaharap ng mga banta sa pagpapalikas mula sa mga
Pinapanatili nila ang mga tradisyonal na kabuhayan tulad ng pangangaso, pangingisda at pangangalap at pulot pukitan. Ang kanilang kakayang ilipat ang mga pamayanan batay sa pagkakaroon ng mga mapagkukunan ay nagpapakita ng kanilang kakayang umangkop at pagiging malikain. Naman, ito ay nagpapakita kung paano ang mga lipunan ng Agta ay walang formal na hierarchy at kung bakit ang mga desisyon ay ginagawa ng sama-sama kung saan ang mga nakakatanda ay nagsisilbing tagapayo kaysa sa ina nila na pinuno. Ang bugalot ay tradisyonal na nagsasagawa ng mga komunikal na ritual tulad ng mga pagdiriwang sa mga pangangayaw upang palakasin ang pakikipag-ugnayan sa lipunan, bagamat ang gawain ito ay nababawasan dahil sa mga panlabas na impluensya. Sa spiritual na connection sa kalikasan, ang mga animistikong paniniwala ay nangingibabaw sa kanilang pananaw sa mundo na may mga ritual tulad ng pag-anito para sa pagsamba sa ninuno at pagdiwata para sa pagsamba ng spirito ng kalikasan. Ang mga dumagat ramantado ay tinuturing ng Sierra Madre bilang sagrado na mahalagang bahagi ng kanilang pagkakakilanlan at ikakabuhay. Ang pagkakaantala sa pangalap ng mga halamang gamot dahil sa pagbabago ng klima ay nagpapababa ng ilang mga gawaing pangkultura na nagpapakita ng kanilang malalim na pag-asa sa kapaligiran. So, pang-apat, paglaban sa advokasya, ang mga aktivistang katutubo tulad nila Wilma Quitras mula sa komunidad ng Agta Dumagat at Marcelino Tena mula sa Dumagat Ramantado ay aktibutong tumututol sa mga panirang proyekto tulad ng mga dam at mga operasyon sa pagmimina. Ang kanilang pagkikilahok sa pamamalang ng Northern Sierra Madre Natural Park, bagamat limitado dahil sa mga hadlang sa sistema, ay nagpapakita ng kanilang patuloy na napakikibaka sa sarili sa pagpapasya. Ang pagiging mapagpatuloy at mapagbigay, karaniwang makikita sa maraming katutubong Pilipino. Ang katangiang ito ay makikita sa mga komunal na pagdiriwang tulad ng mga seremonya ng Sayam, ng Pagkalot at mga gawaing pagbabahagi ng mapagkukunan kahit nasa gitna ng kakapusan. So sa pagtatapos, makikita natin ang mga katutubo ng Sierra Madre ay may mayamang na kultura na dapat nating pahalaga at pangangalagaan. Ang kanilang wika, paniniwala, kaugalian at mga katangian ay nagpapakita ng kanilang malalim na koneksyon sa kalikasan at sa isa't isa. Ang kanilang halimbawa ay ng pamuhay ng may pagkapantay-pantay na paggalang sa kalikasan at sa kanilang mga karapatan ay may mahalagang aral para sa ating modernong lipunan. Maraming salamat.